Barangay Love Stories. Love Stories. Darating tayo sa punto na kailangan nating mag-adjust sa mga bagong taong darating sa buhay natin. Darating tayo sa punto na hindi natin kailangang pigilan ang pagpasok nila sa buhay natin. Ikaw kapuso, mga kabarangay, anong klaseng adjustments ang ginawa mo sa pagdating ng mga biglaang tao? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lani ng Caloocan at nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng aking stepson na si Ralph. 30 years old lamang ako noong naging kami ng kanyang 50 anyos na ama na si Brad. Nakilala ko si Brad dahil sa isang dating site at agad-agad ay nag-click kaming dalawa. Parehas kaming hiwalay sa mga asawa namin. Nasa proseso ang annulment noong sa akin habang siya naman ay naiayos agad-agad. Kaya naman minamadali ko na rin noon ang pag-aayos nung sa akin dahil balak na naming magpakasal na dalawa. Wala naman na kaming hinahabol pa kaya dapat lamang na asikasuhin ko yon dahil seryoso na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nag-live-in na rin kami at nahingi na rin ito ang blessing mula sa pamilya ko at ganoon din ako sa kanya. Maliban na lamang doon sa nag-iisa niyang anak na noon ay 18 anyos pa lamang. Walang iba kundi si Ralph. Sa poder to ng kanyang ina nakatira at dumadalaw lamang ito sa kanyang ama tuwing wala itong masyadong ganap noon sa eskwela. Siya sana ang unang ipapakilala nito sa akin sa mga pamilya niya pero hindi nga natuloy noon dahil hindi magtugma ang schedule namin at sa schedule ni Ralph sa school. Inasahan ko naman na medyo matatagalan bago ko siya makilala dahil busy ito pero laking gulat ko nang sinabi ni Brad na pupunta na si Ralph sa aming bahay, Papa Dudut. Hi! Uy! Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Tara, kain na tayo. Mukhang panalo na naman tong niluto mo ah. Gusto mo bang ipatalo ko na? Kung ganito ba naman lagi ang uuwian ko magmamadali talaga lagi ako sa trabaho. Sus, bola. Totoo nga. Tignan mo kapag natikman din ni Ralph tong luto mo, panigurado. Kasama ko rin yung mambobola sa'yo. Parang drawing na nga yung plano niyang pumunta rito sa bahay ah. Andito na siya bukas sa umaga. Hoy, agad-agad. Teka naman, hindi pa nga ako nakakapaglinis masyado. Makikita niya yung mga labahan ko. Ay, nilinis yung kwarto niya. Oh, relax. Nagpanik ka na naman dyan bigla. Hello, ilang oras na lang umaga na. Hindi ako octopus na maraming galamay para malinisan lahat ng dapat linisan dito, no? Hindi naman maselan yung anak kong yun. Palibasa tulad ko rin yun. Marumi rin. Pero kahit na. Unang impresyon nun sa akin, burara at madumi. Ayoko nun. Hindi pwedeng ganun. Tutulungan kita maglinis mamaya after dinner. Ikaw naman kasi eh. Dapat sinabi mo na kanina o kaya kahapon man lang na pupunta pala siya bukas. Dapat naman talaga hindi siya matutuloy bukas eh. Kaso nag-cancel yung kaibigan niya dun sana sa lakad nilang dalawa bukas. Ayun, nabuksan yung schedule niya. Tinawagan niya ako tapos sabi niya pupunta na lang siya rito. Kakainis! Sana tinext mo man lang ako kanina habang nasa work ka. Gusto sana kitang i-surprise eh. Kala ko matutuwa ka. Natutuwa naman ako pero kasi, syempre, dapat nagsabi ka talaga. Gusto ko syempre yung paghandaan tong unang pagkikita namin ng binata mo. Nakakatawa kang tignan. Para kang batang nakagawa ng kasalanan. Ang dapat mo lang paghandaan yung rice cooker natin. Damihan mong luto. Matakaw sa kanin yun.
Kaya nung magpataob ng 2.5 rice cooker. Tapos ano pa? Dali magsabi ka na para kahit yun man lang may handa ko. Allergic pala siya sa chicken. Hindi rin siya pwede sa alikabok gawa ng allergic rhinitis niya. Ay! Uunahin ko talagang maglinis mamaya. Hindi ako kampante sa kwarto niya. Pakiramdam ko, natamba ka na yun ng maraming alikabok eh. Kaya nga tutulungan kita eh. Bukod sa manok at alikabok, ano pa yung kailangan kong malaman tungkol sa kanya? May ugali yung anak ko na nangaaway. Nangaaway? Nung bata kasi yun, tuwing may girlfriend ako na pinakikilala sa kanya, nagwawala yun. Tapos aaway niya yung mga yun. Eh baka naman awayan lang ako niyan ha? Mukha namang hindi na. 18 na yun. Marami ng buhok yun sa tagong parte ng katawan niya. Mature naman na siguro yun. Tanggap niya na siyempre ang tatay niya kailangan din sumaya sa piling ng iba. Eh paano kung hindi niya ako magustuhan? Eh di hindi natin siya bati. Nakakainis to. Ikaw naman kasi. Masyado kang pressured eh. Akong bahala sa'yo. Mabait naman yung batang yun, maniwala ka. Makakasundo mo yun. Sigurado ka ha? Tutulungan ko kayo maging malapit sa isa't isa. Akong bahala. Kain na tayo? Hindi ko nga halos naubos yung kinakain ko noon dahil sa sobrang kaba na nafe-feel ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong linisin at ayusin noong time na yon. Ito ang unang beses na yung karelasyon ko ay may anak na sa iba at hindi ko alam ang pakiramdam kung paano ba sila pakisamahan. Nasanay pa naman ako na nagpi-please ng bawat taong nakikilala ko. Gusto ko noon syempre na ma-please ko ang anak ni Brad. Hindi ko nga lang napaghandaan talaga at naisip ko na papalpak ang unang beses na pagpapakilala namin. Base sa kwento noon ni Brad ay nabuntis niya ang nanay ni Ralph mula sa dapat sanang one night stand lamang. Conservative ang nakalakhang pamilya noong ina ni Ralph kaya napilitan si Brad na pakasalan nito. Unang taon pa lamang ng kanilang pagsasama noon ay hindi na raw sila magkasundong dalawa dahil magkaiba sila ng paniniwala at prinsipyo. Nagkahiwalay din sila at minadali nga ang annulment para maayos na kaagad. Hindi man nag-work ang relasyon nilang dalawa ay nag-work naman silang mabuti bilang magulang ni Ralph. Yun nga lang habang lumalaki raw noon si Ralph ay nagpumilit ito na sa magulang niyang magkabalikan sila para maging isang pamilya silang muli. Kinausap nila ito at sinabi ang mga dahilan kung bakit hindi natanggap ng murang edad ni Ralph ang katotohanang hiwalay na ang mga magulang niya. Kaya siguro nito inaaway ang bawat nakakarelasyon ng mga magulang niya. Natakot nga ako na paano kung ganon ang gawin niya sa pagkikita naming dalawa. Nang sumapit na ang araw ng pagkikita namin ni Ralph ay nagkataon naman na traffic si Brad. Kaya mas nauna tuloy na dumating si Ralph sa bahay kesa sa kanya. Wala akong ibang choice kundi ang harapin siya kahit na wala pa ang tatay niya. Balak sana namin noon ni Brad ay siya yung magpapakilala sa akin kay Ralph. Pero dahil nahuli ito ay pinakilala ko na lamang ang sarili ko. Kamukhang kamukha ni Ralph si Brad. Walang dudang mag-ama ang dalawa. Sinalubong ko siya ng ngiti pero blanko ang mukhang hinarap nito sa akin, Papa Dudut. Ikaw na ba si Ralph? Yup. Nasaan po si Papa, Manang? Manang? Na-traffic daw eh. Baka in 30 minutes nandito na rin yon. Punta po muna ako sa kwarto ko Sandali. Hindi pa kasi ako tapos maglinis doon. Okay lang ba kung dito ka muna sa sala maghintay? Ayos lang po kahit hindi pa malinis. Gusto ko na makita yung kwarto ko Sige. Ikaw ang bahala. Nasaan nga po pala yung girlfriend ni Papa? Yung si Lani? Ako ang girlfriend ng papa mo. Huh? Ako si Lani. Parang masyado naman atang OA yung pagkakadescribe sa'yo ni Papa. Ha? Paano OA? Sabi niya maganda ka raw. Artistahin. Tatay mo talaga? Oo nga. Minsan talaga sinungaling yun.
Baka naman nagbibiro lang yung tatay mo nun. Mukha nga lang nagbibiro siya. Sorry Tita Lani. Kala ko po kasi kasambahay ka ni Papa. Ay, wala yun. Okay lang. Siyempre, ngayon mo pa lang ako nakita. Normal naman yun. Kasi yung damit mo Yung itsura mo. Sorry ulit Ayos lang yun. Pasensya na ha, naabutan mo akong naglilinis dito sa bahay. Hayaan mo, pagdating ng tatay mo, mag-aayos ako ng sarili ko. Okay na yan, kahit di ka na mag-ayos. Dito lang naman tayo sa bahay Huwag na kayo mag-effort magpaganda. Baka mahirapan pa kayo. Ano? I mean, baka matagalan pa kayo. Alam ko naman na kayong mga babae matagal kayo mag-makeup. Tsaka hirap kayong pumili ng isusuot yung damit. Tsaka ang dami yung ginagawang ritual na hindi naman importante. Okay. Grabe, sorry Kahit ako natatawa na sinabihan kitang manang. Bakit naman kasi tsinempo mo na ganyan ang itsura mo sa pagdalaw ko? Hindi ka ba na-inform ni Papa? Kagabi niya lang kasi sinabi sa akin na pupunta kang araw. Hindi niya lang nasabi kung anong oras kaya hindi ako nakapaghanda agad. Okay. Siguro lagi talaga madumi dito sa bahay ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Kasi kung laging malinis dito, di ka magmamadaling maglinis. Di sana di kita naabutan ng ganyan ang itsura mo. Di ba, tita? Nagkataon lang to. Madalas namang malinis dito. Nitong mga nakaraan lang hindi masyadong nakapaglinis. Kasi naging busy ako sa trabaho at saka… Okay na po yun. Di nyo naman po kailangan mag-explain. Hayaan mo at babawi ako sa iyo sa iluluto ko mamaya. Umorder na lang po kaya tayo. Di po kasi ako komportableng kainin yung luto ng taong kakakilala ko pa lang Ako lang naman to. Hindi naman kita lalasunin Paano ako makakasiguro? Joke! Kahit naman yung pinakamatindi kong kaaway, wala akong balak lasunin. Ikaw pa kayang anak ni Brad. Naniniguro lang naman. Tsaka sabi ko nga joke, di ba? So paano? Akyat muna ako sa kwarto ko Pakikatok na lang ako kapag nandito na si Papa, Manang. Ay, tita pala. Sige. Hindi naging maganda ang unang impression ni Ralph sa akin at mas lalong hindi naging maganda ang unang impression ko sa kanya. Nayabangan ako at natalasan sa kanyang dila. Inisip ko na lamang na baka ganito lamang talaga siyang magsalita, may pagkaprangka. Hindi ko na masyadong dinibdib ang pangiinsulto nito sa akin dahil unang beses pa lamang naman kaming nakapag-usap noon. Baka naman sa mga susunod na beses ay maging komportable na kami sa isa't isa at mas makilala pa namin ang isa't isa. Pero hindi kasi kaagad nangyari yon, Papa Dudut. Nang mga sumunod na araw na nagstay siya sa bahay, palala ang ipinapakita niyang kagaspangan ng ugali sa akin. Hindi ko na noon alam ang gagawin lalo't naiipit ako sa pag-asang baka naman nag-a-adjust lamang ito at baka talagang hindi pa siya ready na makitang masaya ang tatay niya sa piling ng ibang babae. Na-challenge ako kung paano ko paaamuin noon si Ralph. Dahil sa tuwing pinipilit kong makipag-close sa kanya noon ay parang mas lalo naman siyang nagiging mailap sa akin. Hirap ako noon na ilugar ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang balak sana naming dalawa na pagstay noon sa araw ng pagstay noon ni Ralph sa bahay ay na-extend ng 8 araw. Ang nirason nito ay wala naman daw siyang masyadong gagawin sa school at gusto nitong bumawi sa oras sa kanyang ama. Dahil nga matagal silang hindi nagkita, Papa Dudut. Pero naging torture yun para sa akin lalo't pinaparamdam sa akin ng hayagan ni Ralph ang disgusto nito sa akin. Tuwing kami lang ang natitira noon sa bahay o hindi naman kaya ay wala sa paligid si Brad, ay kumukuha ito ng tiyempo para iparamdam na naiirita ito sa aking presensya. Hindi ko noon alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang pinaparamdam nito sa akin. Pero para kay Ralph ay handa ko yung tiisin, Papa Dudut. Tulad na lamang noong minsang nagsabay-sabay kaming tatlo na mag-dinner.
Tahimik nung una at masaya lamang. Natuwa ako noon na wala pang ibang hirit itong si Ralph tungkol sa akin. Wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang pag-aaral niya o di naman kaya yung napanood naming balita sa telebisyon. Maayos na sana noon ang agos ng gabi kung hindi lang biglang nagbukas noon ng topic si Ralph tungkol sa akin. Isang usapan na lumipas naman na pero binabalik pa niya, Papa Dudut. Ay, Papa, naalala ko lang po bigla. Di po ba nakwento ni Tita Lani sa'yo yung unang beses na nakita ko siya? Hindi pa nga. Ano ba nangyari? Napagkamalan ko siyang kasambahay mo eh. Di ba dapat napagkamala mo siyang artista? Pagkamalang artista? Parang malabo yun pa. Eh yung itsura niya kasi nun. Nasa kalagitnaan kasi ako ng paglilinis nun, Brad. Eh ako naman di agad nagtanong. Akala ko pagbukas niya ng pintuan, kasambahay mo siya eh. Never naman ako nagkaroon ng kasambahay dito, Ralph. Alam mo yan, hirap ako magtiwala sa ibang tao. Eh, baka kasi pa nagbago na yung isip niyo tungkol dyan sa paniniwala niyo na yan. Tsaka baka kinailangan niyo na talaga ng maglilinis dito sa bahay. Siguro hulas na hulas ka noon, Lani. Sobra! Kaya hindi ko naman masisisi tong si Ralph kung hindi niya ako nakilala agad. Eh OA naman po kasi talaga, Papa, yung pagkakadescribe mo kay tita eh. Paanong OA? Parang puro kasinungalingan po yung sinabi mo eh. Uy, hindi ako sinungaling ha. Yan kaya ang pinakaayaw kong ginagawa ng tao. Kasi sabi niyo artistahin siya at malaki ang pagkakahawig niya kay Jessa Zaragoza. Eh parang hindi naman. Oo kaya. Marami nga nagsasabi na magkamukha sila eh. Di ba, Lani? Baka naman kasi binobola lang ako ng mga nagsasabi nun, Brad. Uy, hindi ha. Feeling ko nga bola lang yun, pa. Tito, binobola. Sa mga parlor ba yan kapag napapadaan ka sa tapat? Para siguro sa kanila ka magpariband, ganun. O baka naman sa palengke. Para sa kanila ka bumili ng karne. Sa Facebook pictures ko, pag nagko-comment sila. Ah, talaga? Siguro dahil sa angulo, no? Tapos may filter, no? Patong-patong na filter. Siguro nga, anggulo lang talaga kasi yung labanan ngayon. At filter. Huwag mo kalimutan yung filter, tita. Aminin mo na kasi, imposibleng di ka gumagamit ng filter sa Facebook pictures mo. Paminsan-minsan kapag pakiramdam ko na hindi ako maganda. Sus, bakit naman sinasabi mo na hindi ka maganda? Maganda ka kaya? Kasi tuwing nakakakita ako ng magagandang babae sa Facebook, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Bakit kailangan mo ikumpara ang sarili mo sa kanila? Lalo kung alam mong talo ka, no? Yung tipong kain na kain ka nung ganda nung babae, no? Joke! Hayaan mo na to, Brad. Issue lang to ng mga babae talaga. Ay, hindi pwedeng ganyan. Nakakainsulto yan sa akin bilang karelasyon mo. Parang ang pinapalabas mo hindi ako marunong mamili ng chicks eh. Hindi naman kasi ako chicks. Maraming pumila sa akin. Ikaw lang yung sinundan ko. Huwag ka nga dyan. Papa, ganyan din ba yung pambobola mo nun kay mama? Oh, bakit naman napunta sa mama mong usapan? Gusto ko lang malaman. Kasi ang ganda ni mama eh. Di na niya kailangan umanggulo. At mas lalong hindi niya kailangan gumamit ng filter. Maganda naman talaga ang mama mo, Ralph. At masaya ako na nakikita ng boyfriend ng mama mo na maganda siya. Kaya hayaan mo rin sana akong makita yung ganda ni Lani. Kasi para sa akin, wala nang mas gaganda pa sa kanya. Ikaw busog na ako sa pambobola mo. Dapat ka maimpacho ka na kasi sobra na. Sa gilid ng aking mga mata ay nakita kong nagdilim ang mukha ni Ralph nang pasimple akong pinagtanggol at pinuri ng kanyang ama. Napansin kong nawalan din siya ng gana sa kanyang kinakain. Sumubok pa nga itong mang-insulto nang sabihin niya sa amin na nami-miss daw niya ang luto ng nanay niya na hindi mamantika. Nagawa pa niyang ikumpara ako sa nanay niya na talaga namang nakapag-down sa akin noon. Hindi naman masyadong pinansin o dinamdam yon ni Brad.
Nagkaroon ng tensyon sa pagitan namin ni Ralph at walang kamalay-malay noon ang kanyang ama. Kinabukasan after ng dinner na yon ay pagkaalis mismo ni Brad papunta ng work ay bigla akong pinuntahan ni Ralph sa kusina. Akala ko ay kukuha lamang siya noon ng iinumin sa ref nang bigla ako nitong harangin habang nag-aayos ako ng lalagyan ng mga recados. Nagtaka ako pero hindi ko magawang itanong kung ano ang kailangan nito. Nakatingin kasi ito ng masama sa akin at hindi ako komportable doon. Hinintay ko siyang magsalita noon at sabihin kung meron ba itong tinatagong problema sa akin, Papa Dudut. Ayoko sa'yo. Alam ko naman yon. Okay lang sa'yo na ayaw kita? Wala naman akong magagawa kung yan ang nararamdaman mo. Hindi ko rin alam kung anong meron sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ng papa ko para ikaw ang ibahay niya. Di hamak naman na mas maraming magaganda at sopistikadang ex si papa bago ka. Oo, alam ko yon. Nakwento niya nga sa akin nung nagliligawan pa lang kami. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung sakaling magtaka ako kung bakit ikaw ang choice ni papa ngayon. Pass naman na kasi yon, Ralph. Ako yung pinili ng papa mo ngayon kasi mas nagkakasundo kami. Masaya kami sa isa't isa. Wala naman na siguro akong kailangang ika-insecure. Ewan, malay ko sa insecurities mo. Pero alam mo, mas nakakasundo ko pa yung mga yun kesa sa'yo. Ayaw mo kasi akong bigyan ng chance para magkakilala tayo ng lubusan. Para saan pa tita? Hindi na kailangan yun. Basta ayoko na maging kayo ni papa. Hinuhusgahan mo naman na kasi ako agad eh. Naniniwala kasi ako sa nararamdaman ko. Alam ko na may mali sa'yo. Siguro nga baka may mali sa akin. Pero sana, wag mo naman akong husgahan agad. Actually, si papa ang ginajudge ko hindi ikaw. Ginajudge ko siya sa mga desisyon niya sa buhay. Ginajudge ko rin siya sa pagpili niya sa'yo. Hindi ko talaga alam kung bakit Ano kaya nakita niya sa'yo? Wala naman ako nakikitang espesyal sa'yo. Bakit hindi na lang ang tatay mo ang tanungin mo dyan? Kahit anong piga mo sa akin, wala akong maibibigay na sagot sa'yo. Nakita mo na ba mama ko? Sa picture. Hindi lang sa picture maganda yun. Mukha naman. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa taste ni papa. Parang habang nagkakaedad siya, tumatabang yung panlasa niya sa mga babae. Bakit ba parang ang laking issue sa'yo ng itsura ko? Hindi lang naman itsura mo ang issue ko Buong pagkatao mo. Okay. Bakit ba ang laking issue sa'yo ng buong pagkatao ko? Wala naman akong ginawang masama sa'yo Pinagsilbihan kita at nirespeto mula nung unang araw na dumating ka rito. Kahit nga harap-harapan mo na akong binabastos, hindi ko yun ibinabalik sa'yo. Dapat ko bang ipagpasalamat yun, tita? Basta, ayoko talaga sa'yo. Ayaw kita para sa papa ko. Choice ako ng papa mo. Gusto mo man o hindi, kailangan mong igalang kung sino yung pinili niyang mahalin. Parang ang hirap naman igalang ng choice ni papa. Lalo na kung ikaw naman yung choice na yun. Alam mo, dapat nga hindi ako nakikipagtalo sa iyo kung bakit ako ang mahal ng tatay mo. Maayos ang relasyon namin. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ko na kailangang i-defend sa iyo kung bakit andito ako ngayon sa buhay niya. Alam mo tita, useless lang na i-defend mo. Kasi kahit ano pa sigurong sabihin mo, hindi ako makikinig sa iyo. Yun na nga Bakit ko pa ba ipaglalaban sa iyo ang relasyon namin ng tatay mo? Ang importante sa amin, pareho kaming masaya sa piling ng isa't isa. Balang araw makikita mo yon. Balang araw, maiintindihan mo yon. Alam mo tita, Kung wala ka ng ibang magandang sasabihin, hayaan mo na lang ako dito sa kusinang maglinis. Magluluto pa ako ng ulam natin mamaya. Magsabi ka na lang kung anong gusto mong lutuin ko at pag-aaralan ko. huwag ka nang mag-abala tita. O order na lang ako ng sarili kong pagkain. Mula nung kinompronta ko ni Ralph ay hayagan na nitong ipinaramdam sa akin ang pagkainis niya. Napapansin ko noon na nananadya na rin siya madalas lalo tuwing wala na ang tatay niya. Nabuli niya ako sa sarili naming bahay ni Brad at sa totoo lang ay napipikon na rin ako noon at wala akong ibang magawa kundi ang iiyak na lamang iyon sa kwarto.
Hindi ko naman magawang sabihin yon kay Brad dahil baka pagmulan lamang yon ng away ng mag-ama. Sinubukan kong itago ang lahat, sinubukan kong unawain si Ralph, Papa Dudut. Galing din naman kasi ako sa broken family at hindi rin naman gano'ng kadali na makita ang magulang mong may bago ng karelasyon at pamilya. Kung ano yung nararamdaman noon ni Ralph ay ganoon din naman yung naramdaman ko dati sa magulang ko. Ang pinagkaiba lang namin marahil ay hindi ako nagsalita at di ako gumawa ng masama sa mga nakarelasyon ng magulang ko. Nanahimik ako at tinayaan ko silang maging masaya. Naisip ko na kailan nga kaya magiging masaya si Ralph para sa amin ang ama niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nagpa-extend pa ng ilang araw muli itong si Ralph at parang pakiramdam ko noon ay hindi siya uuwi hanggat hindi niya nasasagad ang galit ko. Napansin kasi nito na kalmado lamang ako sa tuwing pinaparamdam niya sa akin ang galit nito. Hindi ko galing pumatol talaga, Papa Dudut. Kaya siguro naiinis ito sa tuwing dinededma ko noon ang kagaspangan ng ugali niya. Madalas nga nagdadabog ito noon sa harapan ko o kaya naman ay pupuntiryahin niya yung luto ko. Maraming beses na sinasayang nito ang mga niluluto ko. Maglalagay siya noon ng maraming pagkain sa plato niya, titikman lang ng kaunti at pagkatapos ay iluluwa na. Hindi na niya ito kakainin pa at nakikita yon ng tatay niya. Pero hinahayaan na lamang siya, Papa Dudut. Nang mas tumagal nga ay mas lumakas pa ang loob nitong bastusin ako kahit kaharap niya ang tatay niya. Naisip niya marahil na mas maganda kung papatulan ko ang pangbabastos na ginagawa niya sa harapan ng tatay niya. Gusto niya sigurong pumitik ako noon sa harapan ng tatay niya para makita ang worst side ko. Tulad na lamang noong minsang nagbemeryenda kami isang hapon ng Sabado, Papa Dudut. Nagtatawanan kami ni Brad noon at hindi yon ikinatuwa ni Ralph. Naalala ko tuloy yung bibingka na binili natin nung sa Tagaytay. Ay, oo, di ba? Ay, Kadiri, ayoko na maalala. Ako rin Change topic na. Buti naman at naisipan yung dalawa na mag-change topic. Para lang akong pasong pang display dito eh. Sobrang na-open na ako. Hindi ako makarelate sa mga pinag-uusapan nyo. Sorry, Ralph. Ano ba yung pwede natin pag-usapan para naman makasali ka? Kahit wag nyo na ako isali pa. Kung hindi nyo naman talaga ako gustong i-involve sa usapan nyo, di wag. Bakit naman ganyan ka kung magsalita? Hindi naman namin sinasadya kung madala kami sa usapan namin kanina tungkol sa bibingka. Saka ilang beses ka naman naming pinilit isali sa ibang usapan. Ikaw tong may ayaw. Kasi ayaw kitang kausap. Excuse me? Nandito ako sa bahay para makipag-bonding sa tatay ko. Hindi para makipag-usap sa'yo. Ralph, Totoo naman pa eh. Huwag mo sabihing mali ako. Ang usapan natin, mag-i-spend tayo ng time together. at kasama ron si Lani. Kasama siya sa bonding moments natin. Sana tinanong niyo muna ako kung okay ako sa ganung setup. Sana naisip niyo muna akong tanungin kung gusto ko siyang kasama sa bonding natin. Kaya kita pinapunta rito sa bahay para makilala mo na siya. Kasi magiging parte na siya ng buhay natin. Magiging parte na ng buhay natin? Paano naman ako nakakasiguro pa na siya na nga ang para sa'yo? Pa naman? Yan ang lagi mong linya sa lahat ng mga girlfriend mo na pinakilala mo sa akin. Sa totoo lang nakakasawa ng pakinggan ng paulit-ulit. Kasi hindi nyo naman kayang panindigan. Sobra ka na! Brad, kalma. Bastos tong batang to eh. Hindi ko alam kung saan ka nalhilugasan yung bibig eh. Kumalma ka na, please. Ralph, tumigil ka na rin kasi. At sino ka para pagsabihan ako na tumigil? Ha? Nanay ba kita? Hindi mo nga ako nanay. Pero bilang karelasyon ng tatay mo, sa tingin ko may karapatan ako mag-demand sa'yo na irespeto mo ko. Maghihiwalay din naman kayo eh. Bakit pa ako mag-aaksaya ng respeto sa'yo? Ralph!
Kung hindi mo ako kayang respetuhin bilang karelasyon ng tatay mo, baka naman pwede mo akong respetuhin bilang tao na lang. Kahit yan, malabong mangyari yan. Hindi ka titigil! Hindi ka titigil! Tama na yan, please! Ganyan na ba ang epekto ng lani na yan sa'yo, pa? Kaya mo nasaktan ng sarili at nag-iisa mong anak dahil sa kanya? Kahit walang lani sa buhay ko, kaya kitang saktan kung alam kong mali na ang tapas ng dila mo! O sige, saktan niyo ako! Saktan niyo ako, dali! Aba talagang… Brad! Tama na! Huwag mo nang palalain yung sitwasyon! Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap tayo mamaya, Ralph. Anong mag-uusap? Wala tayong pag-uusapan! Aba talagang bastos na! Okay lang ako, Brad. Okay lang. Pero… Hayaan mo na muna yung anak mo. Kumalma muna kayo pareho. Kailangan nyo yan. Matapos ang away na yon, Papa Dudut, ay umalis kaagad si Ralph at hindi namin alam kung saan siya nagtungo. Hindi naman siya hinanap ni Brad dahil may sama pa rin ito ng loob. Inabot na ng gabi pero wala pa rin si Ralph, Papa Dudut. Nagsabi na ako kay Brad na hanapin na namin pero nagbatigas ito at sinabing ayaw niya. Hindi ko na noon alam ang gagawin para mapaglapit muli silang dalawa. Nagawa ko pang sisihin ang sarili ko dahil ako naman talaga ang dahilan kung bakit ganon ang naging ugali ni Ralph. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ko alam kung hanggang saan aabutin ang pasensya ko sa kanya. Makalipas ang ilang oras nang mapansin kong medyo umuoki na ang mood ni Brad ay nilapitan ko siya. Pinagtimpla ko ito ng paborito niyang inumin at saka tinabihan. Panay ang tingin niya sa orasan at alam kong nagwo-worry na siya para kay Ralph dahil hindi pa ito umuwi. Doon ko na siya sinimulang kausapin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinintay kong maubos niya ang kanyang iniinom para makatulong na magpakalma sa kanya. Noong handa na itong pakinggan ako ay tumingin ito sa akin at saka hinintay akong magsalita, Papa Dudut. Hindi ako natuwa sa nangyari kanina, ha? Kahit ako naman. Sana hindi mo na lang pinatulan yung galit ng anak mo. At ipapatulan sumusobra na nga, hindi ba? Kalaban niya hindi ko alam yung mga pasimpleng bastos na hirit niya sa'yo. Pinalagpas ko lang yun para hindi masira ang bakasyon niya rito. Pero yung kanina… Oo, alam ko. Sobra na nga yung kanina. Pero sana maintindihan mo na nag-a-adjust pa yung anak mo sa idea na may bago ka ng karelasyon, na meron ng ako. Mag-a-adjust pa ba siya? Habang lumalaki siya, iba't ibang karelasyon ko na yung nakilala niya at lahat yun binastos niya. Hindi na yung problema sa adjustment Makasarili lang talaga siya. Bata pa kasi. Hindi rason yun. Marami akong kaibigan na kapareho ko ng sitwasyon. Pero tanggap ng mga anak nila na may karelasyon na silang iba. Bakit hindi niya yun magawa? Lahat naman ginawa ko para ibigay sa kanya lahat ng kailangan niya. Para hindi niya isipin na kulang ang ibinibigay ko sa kanya. Para hindi niya maisip na lahat inaabot ko sa mga nakakarelasyon ko. Alam ko naman yun. Pero hindi kasi solusyon na pantayan mo yung galit niya Masisisi mo ba ako? Nakita mo naman kung gaano siya kabastos kanina. Sa totoo lang, yun ang pinakamalalang ginawa niya sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Siguro kasi nakikita niyang sobra yung pagmamahal mo sa akin kaya nagsiselos. Baka maagaw ko ang atensyon mo para sa kanya. Hindi naman mangyayari yun. Alam ko naman yun. Pero… Hindi ko alam kung bakit mo siya pinagtatanggol Alam mo namang mali yung ginawa niya kanina. Binastos ka na, hindi ka pa rin lumaban. Ano ba naman yan, Lani? Tulungan mo rin naman sana akong dumisiplina sa kanya. Hindi ko naman siya anak para gawin yun. Kahit na. Hindi ko lang kasi nagustuhan yung ginawa mo kanina na parang kinakampihan mo pa siya. Maliwanag naman na maling-mali siya sa ginawa niya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Inuunawa ko lang. Sa ating tatlo, tayong dalawa dapat yung may mas malawak na pangunawa dahil tayo yung mas nakakaintindi. Ay, ewan ko. Mauna na ako sa kwarto. Itutulog ko na lang to. Kung yan ang tingin mong makakatulong sa'yo, sige. Matulog ka na muna. Huwag ka na magtagal at tabihan mo na kagad ako sa kama Okay. Liligpitin ko lang itong mga kalat sa mesa tapos susunod na ako sa kwarto.
Oh Ralph, buti naman umuwi ka na. Nakapasok na po ba ng kwarto si Papa? Kakapasok lang. Saan ka ba nanggaling ha? Kumain ka na nga muna. May gusto ka bang… Tita Lani, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Pasalamat saan? Narinig ko lahat ng sinabi mo kay Papa kanina. Salamat kasi pinagtanggol mo ako sa kanya. Naiintindihan naman kasi kita. Oo, mali nga yung nagawa mo. Pero malawak ang pangunawa ko sa'yo kasi parehas lang tayong galing sa broken family. Hiwalay din ang mga magulang mo? Oo. At alam kong hindi ganun kadali na makakapag-adjust ka matapos mong makilala yung bagong karelasyon ng mga magulang mo. Buti ka pa naiintindihan mo. Si Papa kasi hindi eh. Kahit si Mama, hindi niya rin naiintindihan. Kasi galing naman sila sa parehong buo at masayang pamilya. Kung merong mang makakaunawa sa sitwasyon natin, yung mga katulad din nating bunga ng broken family. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Sorry tita. Hindi ko lang kasi matanggap. Hindi ko matanggap na hindi nabuo yung pamilya ko. Pangarap ko kasi na magkaroon ng buong pamilya eh. Yung tulad sa mga kaklase ko. Pero hindi na kasi pwedeng mangyari yun eh. Alam kong imposible na yung hinihingi ko. Kasi nga may kanya-kanya ng buhay sina Mama at Papa. Pero masama bang umasa? Lahat naman siguro tayo gusto na buo ang pamilya. Yun nga lang, hindi lahat kayang makakuha niyan. Tulad natin. Kaya nga ang hirap lalo na sa akin kasi never ko naranasan o never kong naalala na buo kami. Kahit sa pictures wala man lang akong makita na magkasama yung mga magulang ko. Naiintindihan kita. Tapos pa iba-iba pa sila ng karelasyon. Kaya nagagalit ako eh. Lalo na dyan kay Papa. Kasi kung hindi rin naman siya mapipirmi sa iisang babae, bakit hindi na lang kay Mama, di ba? May mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Pero nagmamahala naman sila dati ah. At may mga bagay na hindi na kayang ibalik. Maliban na nahihirapan akong mag-adjust sa sitwasyon ko, tita. Naging mali lang yung reaksyon mo. Yung nararamdaman mo, hindi yan mali. Kaya sana sa bawat galit o inis na nararamdaman mo, huwag kang gumawa ng bagay na ikasisira mo o ikasisira ng relasyon mo sa mga magulang mo. Sorry, tita. Sorry. Bukas, mag-sorry ka sa papa mo ha. Sabihin mo lahat ng sinabi mo sa akin ngayon at kung kailangan, dagdagan mo pa para mas maintindihan niya. Gawin mo ha? Okay ba yon? Opo. Salamat, tita. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Ralph, Papa Dudut. Natunaw ang puso ko noon dahil nararamdaman kong wini-welcome na niya ako finally sa buhay niya. Sinabi ko nga sa kanya na hindi ko naman aagawin ang tatay niya sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na porke ando na ako sa eksena, makakasagabal na ako sa kanila. Kung meron mang ibang mangyayari, iyon na yung madadagdagan lamang siya ng taong nagmamahal sa kanya. Natuwa ito at mula noon ay naging maayos na kaming dalawa, Papa Dudut. Mas naging close pa nga ata ito sa akin kesa sa ama niya. Sa ngayon ay 3 taon na kaming kasal ni Brad at meron na rin kaming isang anak na babae na talagang naging close kay Ralph. Balak na rin naming sundan ang panganay namin oras na matapos ang pandemya. Hindi na kami nagkaproblema pa kay Ralph dahil natanggap na nito ang sitwasyon namin. Kinailangan lang talaga naming ipaunawa sa kanya lahat ng mga nangyayari.
Dahil sa edad niyang yon ay mahirap nga namang iproseso lahat ng pangyayaring biglaan sa iyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lani. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. May mga nagsasabi na matatawag lang daw na tunay na babae at complete woman ang isang babae kapag naranasan niya ang panganganak. Maging sa school, tinuturo sa atin na ang isang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay at anak o mga anak. Ikaw, masasabi mo ba na ang pagkakaroon ng anak ang batayan ng tunay na babae? Ang pagtanggap at pagmamahal sa ating sarili sa kalagitnaan ng proseso ng pagiging totoo. Yun na siguro ang pinakamataas na antas ng respeto. Importante na may respeto tayo sa ating mga sarili. Sa buhay ng babae, kapag sinunod mo ang lahat ng may patakaran, may pagkakataon na baka naman ikaw ang mapag-iwanan. Kilalanin natin ang ating kabarangay na si Tere. Sundan natin ang kanyang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay hayaan niyong i-congratulate ko ang Barangay Love Stories bilang #1 radio program sa buong bansa. Masugid po talaga akong tagapakinig ng inyong programa, Papa Dudut. Madalas sa inyong mga kwento ay talagang nakaka-relate ako. At marami akong natututunan mula sa mga letter senders ninyo at sa inyo pong mga payo. Kaya naman nainganyo akong sumulat at naisip kong maganda rin siguro na may bahagi ko ang isang karanasan sa buhay ko. Ako po si Tere, 29 years old. Pinag-isipan kong mabuti kung aling bahagi ng buhay ko ang aking ikukwento. Naisip kong ibahagi ang isang karanasan namin ng aking asawa. Medyo maselan pero alam kong kapupulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga makakarinig, lalo na sa mga mag-asawa, Papa Dudut. Noong magkasintahan pa lamang po kami ng asawa kong si Ruel. Nurse po ako sa isang ospital sa Singapore habang seaman naman po siya. Pagkatapos ng 2 kontrata ko ay nag-decide na po kami na magpakasal. Pagkatapos po ng kasal ay hindi na ako pinayagang umalis pa ni Ruel at hindi na rin naman siya sumakay ng barko. Nagkasundo kami na magkasama kaming mamumuhay dito sa Pilipinas. Ayoko na rin talagang umalis, Papa Dudut, kasi gusto ko ring matutukan ang bubuin naming pamilya. Tinuloy namin ang business na maliit na restaurant ng mama at papa ni Ruel. May edad na rin kasi ang mga magulang niya at hindi na nila kayang magpatakbo ng restaurant. Papa Dudut, sa loob ng 3 taon ng pagsisikap namin na makabuo ng asawa ko, hindi kami nabiyayaan ng anak. Madalas rin kaming tinatanong ng mama at papa niya kung kailan namin sila mabibigyan ng apo. Ngiti lang po ang naisasagot namin sa kanila. Inisip namin na baka hindi pa lang talaga napapanahon. Ayoko mang isipin pero sumagi sa isipan ko na baka may problema ako. Medyo kinakabahan ako kasi nag-iisang anak lamang po ako, Papa Dudut. Parehong wala na rin ang mga magulang ko at hindi masyadong malaki ang angka namin. Karamihan sa mga kamag-anak ko ay hanggang 2 ang mga anak. Sa side ng papa ko, 2 sa kapatid niya ang walang anak. May matatandang dalaga at binata pa.
Pero sa pamilya ng asawa ko'y 4 silang magkakapatid. Pangatlo sa magkakapatid ang asawa ko. Yung ate at kuya niya may mga pamilya na at may mga anak na rin. Bunsong lalaki na lamang nila ang wala pang asawa. Papadudot hindi na kami buwabata kaya lakas loob naming pinag-usapan na kumonsulta na sa doktor. Inanda namin ang aming mga sarili para kung talagang may problema ang isa sa amin. Nakahanda kami at magagawa ng paraan. Papadudot pagkatapos naming sumailalim sa ilang mga test. Doon na nagsimulang dumating ang mabibigat na sitwasyon na kinaharap naming mag-asawa. Oh, Han. Akin na nga yung kamay mo. Grabe, Han. Nanlalamig at pinagpapawisan ng mga kamay ko. Oo nga. Ano ka ba? Relax ka lang ha. Nandito ako. At saka kaya natin to. Nag-usap na naman tayo na kung ano man na maging resulta, magkasama natin haharapin yon. Walang iwanan. Ewan ko ba, Han? Hindi mawala ang kaba ko. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ako sa sobrang takot at kaba. Han, di ba sinabi ko naman sa'yo? Kung sakaling ikaw yung may problema, hindi kita iiwan. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Thank you, Han. Ganon din naman ako sa'yo. Kung sakaling ikaw yung may problema, pinapangako ko rin sa'yo na hindi kita iiwanan at hindi rin magbabagong pagmamahal ko. Okay. Pero wag naman tayo masyadong negative ngayon ha. Hindi pa rin naman natin alam kung anong resulta. Basta ihanda natin yung mga sarili natin. Okay, Han. Sige. Kinakabahan pa rin talaga ako, Han. Okay lang ang kabahan. Pero wag din nating alisin yung pag-asa sa maganda at maayos na resulta, Han. Oh, ayan na pala si Doc. Hi, Doc. Good morning po. Good morning po, Doc. Good morning. Sige, maupo kayo. Thank you, Doc. Salamat po. Nandito na pala sa table ko yung results. Okay, Ruel and Teresa. So, ito na yung results ng mga test ninyo. Handa na ba kayo sa results? Opo, Doc. Nag-usap na naman po kami ni Tere at handa na po kami anuman po maging resulta. Oo nga po, Doc. Okay, ganito. We'll get straight to the point. Ayon dito sa results ng mga test sa inyo, normal lahat ng results ng test mo, Tere. Yung kay Ruel ang medyo may problema. Doc? Nasa akin ho ang problema? Ano pong problema? Han, Ruel, tatapatin kita ha. Meron kang tinatawag na azoospermia o walang sperm ang semen mo. May mga test pa na kailangang gawin sa'yo para malaman natin kung ano ba ang naging posibleng dahilan o mga dahilan. At dedepende sa kung ano ang dahilan ang magiging treatment sa'yo. Yun din yung rason kung bakit magtatatlong taon na kayong sumusubok pero hindi pa rin kayo makabuo kahit ano pang gawin yung pagsisikap. So nasa akin palang problema, Doc? Baog pala ako? Ano yun, Doc? Wala na akong pag-asa magkaanak? Hindi ko na mabibigyan ng anak ang asawa ko? Ibig sabihin, hindi na kami makakabuo ng pamilya. Han. Hindi naman sa ganon, Ruel. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi may pag-asa pa kayong magkaanak. May mga paraan. Meron tayong tinatawag na Assisted Reproductive Technology o ART. Ito yung mga paraan para ma-overcome ang infertility. Isang halimbawa niyan ay yung IVF. IVF, Doc? Yes, yung IVF or in vitro fertilization. Ito yung procedure kung saan pagsasamahin ng egg cell mula sa babae at sperm cell mula sa lalaki sa isang laboratorio. Ngayon,
Yung pinagsamang egg cell at sperm cell, magiging fertilized egg yon. Tapos, i-inject yon sa uterus o sa bahay bata ng babae. Now, bukod sa IVF, meron din namang surgical procedure o operasyon. Pwede ring madaan sa gamutan. Pero gaya nga ng sinabi ko, depende sa dahilan ng azoospermia mo ang magiging treatment sa'yo. So sa ngayon, magre-request ako ng ilan pang mga test para sa'yo, Rowel, para ma-determine natin ang magiging treatment sa'yo. Salamat po, Dok. Yun pong mga paraan na yan, Dok. Usually po, magkano po inaabot? Dediretsuhin ko na kayo ha. Medyo may kamahalan. Kaya nga mas maganda na mai-consider ninyo ni Rowel sa pag-uusap nyo yung posibleng magagastos. Bibigyan ko kayo ng quotations ng mga procedure para at least meron kayong idea. Thank you po, Dok. Papadudot, akala namin ang asawa ko ay handang-handa ang loob namin. Pero iba pala ang realidad. Iba pala kapag nandun ka na sa sitwasyon na nakalatag na sa harapan ninyo ang problema at katotohanan. Aaminin ko na nakahinga ako ng maluwag nung malaman kong wala sa akin ang problema. Pero hindi pala ako ganong kahanda para sa asawa ko. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Hindi ko masabing okay lang yan, Han, magkakaanak pa rin naman tayo. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Hindi ko kasi alam kung ano ang pakiramdam ng lalaki kapag nalaman niyang baog siya. Alam ko kasi kung gaano ka-confident ang asawa ko na wala sa kanya ang problema dahil may mga anak ang ate at kuya niya. At sa pagkakaalam namin ay wala silang lahing baog. Kitang-kita ko sa mukha niya ang sakit at lungkot ng mga oras na yon. Kahit pa sinabi na ng doktor na may mga paraan pa para magkaanak kami, Papadudot. Pag uwi namin ng bahay ay hindi namin napag-usapan ang nangyari sa klinik. Para kaming pagod na pagod at halos mawala na ng lakas ang mga katawan namin. Mabigat ang tinanggap naming balita sa kabila ng sinabi ng doktor na may pag-asa pa naman kami na magkaanak. Pinaalala ko na lamang at sinabi ko sa asawa ko ang usapan namin na kahit na anong maging resulta, magkasama naming haharapin yon. Pero tahimik lamang siya na humiga sa kama. Dumaan ang mga araw, hindi muna ako nagbanggit tungkol doon. Inisip ko na maaring hindi pa niya napoproseso sa isipan niya ang mga nangyari. Maging ako rin naman, Papadudot. Ramdam ko yung bigat ng pakiramdam ng asawa ko. Pero patuloy kong ipinapakita sa kanya na nasa tabi lamang niya ako. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti kong napansin ang ilang mga pagbabago kay Rowel, Papadudot. Ay, salamat at nakauwi na rin. Ang daming customer kanina sa restaurant, no, Han? Grabe, nakakapagod. Magpahinga ka na muna dyan, Han. Ipag-iinit kita ng tubig na pampaligo. Pahingi din ako ng inumin. Nakalimutan kong sabihin kanina. Pagsabihan mo yung si June na ayusin yung mga case ng soft drinks dun sa likod resto, ha? Bakit? Anong problema? Hindi ba niya nakikita na nakaharang dun sa may CR? Pati yung mga pinagbalatan ng gulay basta lang nakatambak dun sa ilalim ng lababo. Milalagyan tayo ron, ba't hindi ron ilagay? Okay, sige. Kakausapin ko siya bukas. At saka isa pa, hindi ko gusto yung customer na nakausap mo kanina. Kung makatingin sa'yo para kang kakainin. Pag mga ganong customer, wag mo na kinakausap. Hayaan mong tauhan natin na makipag-usap o mag-serve sa kanila. Sino naman doon? Yung mukhang konsehal ng barangay kung makaporma. Kala mo kung sinong sikat na politiko. Han naman. Nagtanong lang naman yung customer kung may kasamang soup yung order nila. Nagtatanong. Oh, inumin mo. Ikaw naman. Alam nga namang tawagin ko pa yung tauhan natin para lang sagutin yung tanong ng customer. Sabaw lang naman yung tinatanong. Hindi ka talaga marunong makiramdam, no? Halatang halata naman na hindi lang basta nagtatanong yung customer Parang gusto pang pumorma sa'yo. At ikaw naman, kung makatawa ka, parang enjoy na enjoy ka sa pakikipag-usap dun sa kanya. Palibhasa kasi may itsura. Alam kong lugapuhan ka. Oy, Tere,
Hindi ka na dalaga ha? May asawa ka na. Kumilos ka na maayos. Mamaya maging gating pa. Nagbibigay ka rin ng motibo. Ang sama naman ng isip mo, Han. Customer natin yun. Ano ka ba? Obligasyon natin na asikasuhin sila ng tama at maayos. Hindi naman maganda kung hindi ko papansinin. Baka mabastos. Nagtatanong lang naman. Tsaka, hindi naman ako nagtagal sa customer o nakipagkwentuhan sa kanya. Tsaka Han, paano tayo babalikan ng customers kung tatarayan natin sila? Bakit mo naman kasi ako pinag-iisipan na parang nakikipagharutan sa customer? Pambihira ka naman, Rowel. Sinagot ko lang naman yung tanong ng tao. Ano ba naman palagay mo sa akin? Kahit na. Sinasabihan lang kita dahil hindi ko gusto yung mga tingin niya sa'yo kanina. At hindi mo nakita yon. Kabisado ko mga lalaki pag interesado sa isang babae. Pag bumalik yung customer na yon, hayaan mong tauhan natin na mag-asikaso sa kanya, ha? Hindi na ikaw. Ay nako, oo na. Sige na. Mag-shower ka na. Mainit na yung tubig mo. Isusunod ko na lang yung tuwalya mo doon. Ihahanda ko na rin yung damit mo. Papadudot naging mainitin ang ulo ni Ruel at lahat na lang ay napapansin niya. Madalas na kaming nagtatalo sa maliit na bagay lang. Napansin din niyo ng mga tauhan namin sa restaurant dahil kahit sila ay nasusungitan na rin ni Ruel. At yun nga pinagsesalosan niya ang mga lalaking customer namin. Palagi niyang binibigyan ng kahulugan ang pagtatanong at pakikipag-usap nila sa akin. Minsan tuloy ay hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko para makaiwas sa mga customers naming lalaki. Mapatingin lang, iba na ang iniisip niya. Pinakiusapan ko na lang yung mga tauhan namin na sila na ang humarap at doon na lamang ako sa kaha. May mangilan-ngilan at hindi maiwasan na customer ang dumediretso ng tanong sa akin at nakikita ko na binabantayan niya ang mga reaksyon at galaw ko. Kung minsan papadudot ay nauubusan din ako ng pasensya at nasasabayan ko ang init ng ulo niya. Tahimik na lamang ako para matigil ang gulo. Ako pa rin madalas ang naunang buwaba at umiwas sa mga pagtatalo. Pero humihingi naman siya ng pasensya at nagsusorry sa akin kapag nakita niya na tahimik na ako at hindi ko siya pinapansin, papadudot. Halos araw-araw yon na nangyayari sa amin. Minsan napapaisip ako kung hanggang kailan ba kami magiging ganon ni Ruel. Saan kaya dadalhin ng sitwasyon namin yon ang pagsasama namin? Papadudot alam ko na dinaramdam pa rin ng asawa ko ang kalagayan niya. Mahirap naman kasi talaga at masakit tanggapin ang katotohanan. Pero naunawaan ko naman siya. Kahit naman ako noong una ay hindi ko rin alam ang magiging reaksyon ko at kung ano ang gagawin ko, papadudot. Kahit pa nga sinabi ng doktor na may pag-asa kami na magkaanak. Hindi ko rin kaagad naisip yung gastos. Yung kalagayan ng asawa ko ang nasa isip ko noon. Hindi ko talaga alam kung paano siya aaluin. Kahit ako ay nasaktan din ako sa mga nalaman ko. Pero alam kong mas masakit ang nararamdaman ng asawa ko kaya naman nauunawaan ko siya. Nakakalungkot lang, papadudot, dahil may mga pagkakataon na tinatanong niya ako kung ipagpapalit ko daw ba siya sa iba. Kung iiwan ko daw ba siya dahil hindi na niya ako mabibigyan ng anak. Umabot na siya sa punto na pakiramdam niya ay gumuho na ang pangarap naming dalawa na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Pero palagi ko pa rin sinasabi na huwag kaming mawala ng pag-asa. Na nandun lang ako sa tabi niya. Pero habang tumatagal ay tumitindi talaga ang insecurity ni Ruel. Palatandaan na hindi pa niya lubusang natatanggap ang kalagayan niya. Inahabaan ko na lamang ang pasensya ko at nilalawakan ng pangunawa, papadudot. Iniisip ko na lamang na darating yung time na matatanggap din niya ang katotohanan na baog siya. At may isip niya na sa kabila noon ay meron pa rin naman kaming pag-asang magkaanak. Noong time na yon,
Maaaring nakatingin lamang siya sa kalagayan niya pero hindi ako tumigil sa pagdarasal na makikita rin niya yung pag-asa na nasa harapan niya. Umaasa ako na darating din ang pagkakataon na yon hanggang isang araw. Tere, Han! Oh, nandito ako sa kwarto. Bakit? Nasaan ba yung Siemens book ko at saka yung passport ko? Nandun sa folder na violet sa filing cabinet. Nandun lahat ng document mo sa barko. Bakit mo ba hinahanap, Han? Nakausap ko kasi yung dati kong kasamahan sa barko kanina. Si Lando. Kilala mo siya, di ba? Sabi niya may bakante raw na slot. Kung gusto ko raw, pwede akong sumakay ulit. Naisip ko, medyo naiinip na rin kasi ako sa restaurant eh. Parang gusto ko sana na sumakay ulit. Sandali lang, Han. Diba, sabi mo kanina mo lang nakausap yung dati mong kasamahan? Bakit parang hinahanda mo na yung passport at Siemens book? Pag-isipan mo munang mabuti. Sigurado ka na ba na gusto mo ulit sumakay? Napag-isipan ko na. At saka nasabi rin sa akin ni Lando na nire-request nga daw ako nung kapitan namin eh. Alam mo yung mga ganong pagkakataon? Hindi dapat pinapalampas yun. Han, hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin? Paano yung plano nating magka-baby? Medyo matagal na rin nating hindi na pag-uusapan yun. Tapos aalis ka? Paano na yun? 1 taon at kalahati lang naman yung kontrata ko kung sakali. At saka sabi ko nga, sayang ang pagkakataon. Imagine, nire-request ako nung kapitan namin. Maganda rin kasi ang record ko. Kaya kahit halos 3 taon na akong hindi nakakasakay, okay lang. Pero Han… Tere naman eh. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Alam mo naman na mahal yung IVF, di ba? Hindi natin kaya magbayad para sa ganong klaseng procedure. Yung kinikita natin sa restaurant sumasapat lang sa mga gastusin natin. Hindi naman kalakihan yung savings natin. At saka yung IVF na yan, para lang sa mayayaman yan. Kung magpapa-opera naman ako bukod sa mahal din, sinabi rin sa atin ng doktor na hindi 100% na sigurado yun. Hindi na rin kaya ng gamutan tong kondisyon ko. Ano pa ba gusto mong gawin ko ngayon? May iba pa namang option, 'di ba? May iba pang paraan. Pwede naman tayong mag-ampon. Tingin ko naman kakayanin natin yun. Ano? Magpapalaki tayo at mag-aalaga ng hindi natin kadugo? Kung ikaw kaya mo yon, ako hindi. Malay ba natin kung anong klase mga tao yung mga magulang ng batang aampunin natin? Han naman. Han, napaka-imposibleng walang mamanahing ugali yun sa mga magulang niya. At gaano ka kasigurado na walang maghahabol o hahanapin ng batang totoong mga magulang niya paglaki niya? May mga patakaran naman at magiging kasunduan kung sakali. Ipapaliwanag naman sa atin yun bago tayo mag-ampon. Kaya hindi natin magiging problema yung inaakala mong baka may maghabol. Kahit na, ibang tao pa rin yun. Hindi pa rin natin kadugo. Kung ayaw mo sa ampunan kumuha ng bata, di sa mga kamag-anak natin. Magtanong-tanong tayo. Baka may kamag-anak kami o kayo na pwede nating alagaan at ituring na anak. Yun, kadugo natin. At ano? Ipapaalam pa natin sa kanila na baog ako? Na hindi kita kayang bigyan ng anak? Bigyan mo naman ako ng kahit konting kahihiyan, Tere. At saka isa pa, siguradong yung batang aampunin natin, aalis din sa atin at babalik sa magulang niya pagkatapos nating alagaan, palakihin at pag-aralin. Pwede ba, Tere? Ayoko nang ganun. Tsaka na natin pag-usapan yan. Basta, hindi ko kaya magpalaki ng bata na hindi natin kadugo. Tapos! Papa Dudut, ramdam ko yung sakit sa pinagdadaanan ng asawa ko. Hindi pa niya talaga matanggap na nasa kanya ang problema. May mga gabi na alam kong hindi siya makatulog. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya wala na siyang silbi, inutil at kung pwede ko nga lang akuin, yung sakit na nararamdaman niya ay inako ko na. Papa Dudut, para lang gumaan ang pakiramdam niya ay handa akong gawin ang lahat. Kung minsan naiisip ko na sana ako na lamang ang may problema. Siguro ikakayanin kong tanggapin yon at siguro hindi kami ganito ang sitwasyon namin ng asawa ko. Yung desisyon niyang pagsakay ulit ng barko ay inisip ko na lamang na kailangan niya ng space para makahinga siya at makapag-isip-isip. Pero sa kabilang banda ay parang gustong sumama ng loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kasi hindi man lang niya ako kinonsulta sa bagay na yon bago siya nagdesisyon. Basta nag-decide na lamang siyang sasakay ulit. Pero nang ibabaw pa rin ang pangunawa ko sa kanya
at sa pinagdadaanan niya. At inisip ko na nga lang din na marahil ay yon ang paraan ng pagpapagaling niya ng sugat para unti-unti niyang matanggap ang kalagayan niya. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Masakit sa akin kasi hindi lang naman siya ang apektado ng kondisyon niyang yon. Pero ayoko na muna siyang hanapan ng tamang katwiran dahil nasa panahon siya ng kahinaan at kailangan nandun ako para alalayan siya. Lumipas na naman ang mga araw at ilang buwan at hindi na naman namin napag-uusapan ng tungkol sa plano naming magka-baby. Hanggang sa bago siya sumakay ng barko. Kinausap niya ako at hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya. Han, mamaya ka na magsuklay ng buhok mo. Halika, umupo tayo dito sa kama. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ha? Okay, sige. Ano ba yun? May pahawak-hawak ka pa sa kamay ko, ha? Mukhang seryoso yan, Hana. Pero ang ganda ng ngiti mo. Ikaw talaga? Halika. Han, di ba sinabi ko sa'yo na ayoko magpalaki ng anak na hindi natin kadugo? Oo, nasabi mo nga yun. Bakit? Ganito kasi, nag-usap kami kanina ng kapatid ko. Pinuntahan ko siya sa bahay. Ayos naman yung naging pag-uusap namin. Hindi ko lang alam kung papayag ka pero sana pumayag ka kasi ito na lang ang naisip kong paraan para magka-baby tayo. Teka, anong napag-usapan yun ng kapatid mo? Tsaka, tanging paraan para magka-baby tayo? Ano yun, Han? 1 taon at kalahati lang ang kontrata ko sa barko. Pag-isipan mong mabuti. Pumayag na ang kapatid ko, wala daw problema sa kanya. Tayong 3 lang ang makakaalam. Nasa inyong 2 ang lahat ng pagkakataon para gawin yon habang wala ako at nasa barko. Ha? Teka, Han. Hindi kita maintindihan eh. Anong sinasabi mo? Ano yung gusto mong mangyari? Han, at least yon kapatid ko. Kilala ko at kadugo ko. Hindi ako magdadalawang isip na alagaan at palakihin yung bata dahil alam kong kadugo ko siya at sa'yo rin siya manggagaling. Hindi galing sa ibang tao. Roel, teka lang ha. Alam mo ba yung sinasabi mo? Naririnig mo bang sarili mo? Pinag-isipan mo ba ng mabuti ang gusto mong mangyari? Pareho natin gustong magkaanak. Pangarap natin yun, di ba? Gusto ko na may matatawag tayong pamilya. Hindi naman natin ipapaalam sa bata na yung kapatid ko ang ama. Palalakihin natin siya sa pagmamahal nating 2. At saka isipin mo, mararanasan mo ang pagbubuntis at magiging mami ka. Roel, pero... Han, iba yung pakiramdam na sa sinapupunan mo nang galing yung bata. Promise natin, magiging mabuting magulang tayo sa kanya. Aalagaan ko at mamahalin kayo na magiging anak natin. Roel, sandali lang. Sana naman kinausap mo muna ako bago ka nagdesisyon. Pinag-usapan muna sana natin to. Sana naisip mo muna ang nararamdaman ko. Tinanong mo muna sana ako kung okay lang sa akin yun. Oo, gustong-gusto natin na magka-baby at pangarap natin yun sa simula pa lang. Gusto ko rin maramdaman yung may baby sa loob ng tiyan ko. Pero kapatid mo si Jerome. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yung hinihiling mo. Han, kaya nga nag-uusap tayo ngayon eh. At saka may time ka naman para mag-isip at magdesisyon. Mahal na mahal kita. Alam kong wala kang ibang pangarap kundi ang magkaroon ng anak. At ganun din ako. Yun din ang gusto kong maranasan mo. Pero hindi ko nga kasi maibibigay sa'yo yun eh. Baog ako! Walang silbi! Inutil! Hindi mo ba naiintindihan yun? Roel. Tere, hindi rin naman tayo mayaman eh. Hindi natin kaya maglabas ng malaking pera sa mga kung ano-anong procedure at operation na yan. Wala ring silbi ang gamutan. Tere, kahit man lang sa ganung paraan, maibigay ko sa iyo ang pangarap mo. Ginagawa ko lahat to para sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Para sa akin, Roel? Para sa akin nga ba? Para sa akin nga ba o para sa'yo? Ewan ko, Roel. Hindi ko na alam.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Papa Dudut. Hindi ako makakilos sa kinakaupuan ko ng mga oras na yon. Nung sinubukan kong tumayo ay nangalog ang mga tuhod ko at napaupo ako sa sahig at napahaguluhol na lamang ako ng malakas sa sobrang sama ng loob. Pakiramdam ko ay para niya akong ipinamimigay sa iba at hindi man lang niya naisip yung mararamdaman ko bilang asawa niya at bilang babae. Nagagalit siya sa akin kapag may kausap akong ibang lalaki at binibigyan niya yon ng maling kahulugan. Tapos heto at gusto niya akong sumiping sa ibang lalaki. At ang masakit pa, Papa Dudut, hindi lang sa kung sinong lalaki, sa kapatid pa niya. Makasarili ang naging tingin ko sa kanya noong time na yon. Buong magdamag akong gising at pilit kong hinahanapan ng magandang dahilan ang gustong mangyari ng asawa ko. Umahanap ako ng mas mabigat na dahilan. Kailangang mas mabigat yon kesa sa bigat ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Hindi rin kasi mawala sa isipan ko yung saya sa mga mata niya habang kinukumbinsi niya ako sa ideya na yon. Nagtatalo ang isipan ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nilalabanan ng isip ko ang nararamdaman ko. Para bang yun na yung oras na matagal ko nang hinihintay. Ang makita ko sa kanya yung pag-asa. Yun na ba yung inaasahan kong pagkakataon? Gustong gusto kong sunggaban yung pagkakataon na yon na nakita kong tanggap na niya ang kanyang kalagayan at gusto niyang mapunan ang inaakala niyang kakulangan niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Papa Dudut. Masakit pero pilit ko siyang inunawa. Hanggang sa nakalis na si Ruel, nagtatalo pa rin sa isipan ko. Hindi pa rin ako makapagdesisyon. Maraming gabi kong pinag-isipan ang kahilingan niya. Sa tuwing nag-iisip ako ay parang hindi matanggap ng isip ko yung pagdadaanan ko. Napakaraming tanong sa isipan ko, Papa Dudut. Una, sisiping ako sa kapatid ng asawa ko. Kakayanin ko bang gawin yon? Pagkatapos naming magsiping ay paano? Kung mabuntis ako ay paano? Dadalhin ko ang sanggol sa loob ng 9 na buwan sa sinapupunan ko na alam ko sa isipan ko na hindi ang taong mahal ko ang ama. Nasaan ang moralidad ko? Anong mararamdaman ko? Anong mararamdaman ni Jerome? Anong mararamdaman ni Ruel? Paano yung bata? Kakayanin ba ng konsensya ko na palalakihin namin siya sa kasinungalingan at habang buhay na pagtatagpa ng katotohanan? Ang bigat po, Papa Dudut, pero sa isang bahagi ng isipan ko ay sumisigaw yung pagmamahal ko sa asawa ko. Yung ginawa niyang sakripisyo para sa akin. Yung ginawa niyang pagtanggap sa inaakala niyang kakulangan niya. At dahil sa kagustuhan niyang mapunan yon, nilunok niya ang pride niya kahit napakasakit para sa kanya. Hinarap niya yung malaking insulto sa pagkalalaki niya. At sa akin naman, Papa Dudut, yung kapag ginawa ko yung pakiusap niya, alam kong magiging masaya siya dahil katuparan yon ng pangarap niya, ng pangarap naming dalawa. Papa Dudut, gulong-gulo talaga ako ng panahon na yon. Parang sasabog ang utak ko. Gusto ko munang ibaling sa ibang bagay ang isipan ko. Kaya naman minabuti kong magpaalam kay Ruel sa mama at papa niya na babalik ako sa trabaho ko bilang nurse sa ospital. Gusto kong maiba yung mundong ginagalawan ko. Nag-apply ako sa isang public hospital sa Manila at natanggap din naman ako kaagad. Nalibang ako, Papa Dudut, sa aking trabaho. Namiss ko rin ang pagiging nurse at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga araw at buwan hanggang isang araw ng day off ko. Nandito yung kotse ni Tere. Nandito kaya siya sa bahay? Sana. Makapag-doorbell nga. Sino kaya yun?
Silip nga sa bintana. Si Jerome pala. Papapasukin ko ba? Bahala na. Jerome, napadalaw ka. Halika, tuloy ka. Salamat. Buti nandito ka sa bahay niyo. Akala ko kasi wala ka eh. Baka kako hindi mo lang ginamit yung kotse mo. Nagbaka sakali lang ako. Kanina pa kasi ako tumatawag sa cellphone mo, hindi mo naman sinasagot. Sinubukan ko ring tumawag sa landline niyo kaso hindi mo rin sinasagot. Medyo nag-alala lang din ako. Ganun ba? Upo ka muna. Salamat. Ay, nakaupo rin. Pasensya ka na. Nag-alala lang talaga ako. Baka kasi kung ano na nangyari sa'yo. Tinawagan kasi ako ni Kuya kagabi. Sabi niya, kumustahin daw kita. Tinanong niya kung tinawagan mo na raw ba ako at kung nagkausap na raw ba tayo. Ang sabi ko hindi pa. Kaya pinapunta niya na ako ngayon. Ganun ba? Anong gusto mo? Juice o coffee? Kahit ano, okay lang sa akin. Salamat. Okay, sige. Sandali lang at ikukuha kita sa kusina Tere, ba't sumunod ka pa rito? gusto ko lang kasing itanong kung nakapagdesisyon ka na. Tere, alam ko na mahirap yung hinihingi ni Kuya. Ang totoo niyan, tumanggi nga rin ako nung una pero naawa kasi ako sa kanya. Lalo na nung umiiyak siya habang nakikiusap sa akin na punan ko raw yung pagkukulang niya sa'yo. Ilang beses ko ring pinag-isipan kasi syempre, asawa ka ng kuya ko eh. Oo nga, at saka, diba, may girlfriend ka? Oo, meron. Takot nga ako malaman din niya eh. Hindi ko alam kung paano ko itatago sa kanya to kung sakali. Malakas pa naman ang radar nun kapag gumagawa ako ng kalokohan. Pag nalaman niya, siguradong ihiwalayan ako nun. Yun naman pala eh. Siguro magandang pag-isipan mo rin muna. Sinabi naman sa akin ni Kuya na tayong tatlo lang ang makakaalam nito. Naniniwala ako kay Kuya. Kilala ko yun. May isang salita yun. Hindi niyo rin daw ipapaalam sa bata kung sakali na ako ang totoong ama. Alam mo Teresa, sa totoo lang, mahirap para sa akin to bilang kapatid ni Kuya at bilang isang lalaki. Pero yun ang unang pagkakataon na lumapit at humingi ng tulong sa akin ng kuya ko eh. Nakita ko na malaki ang pagmamahal niya sa'yo para maisip niya yun. Para makapagdesisyon siya na yun na lang ang paraan para matupad yung pangarap mong magkaanak. Desperado na siya, Tere. Pangarap naming dalawa, Jerome. Hindi lang ako nangangarap na magkaanak. Dalawa kami ng kuya mo. Tsaka, hindi ko pa rin alam, Jerome. Hindi pa ako makapag-decide. Ang hirap eh. Hindi biro yung gustong mangyari ng kuya mo. Mahal ko ang kuya mo. Pero hindi rin naman sigurong masamang isipin ng sarili ko. Yung pagdadaanan ko. At ako magdadala sa bata ng 9 na buwan. Naiintindihan naman kita, Tere eh. Gusto mo ba tulungan kita magdesisyon? Huwag mo nga akong hawakan, Jerome. Please lang. Konting respeto naman. Okay. I'm sorry. Sinabi ko na nga hindi pa ako nakakapag-decide, diba? At hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng konting panahon? At saka ikaw, mag-isip ka rin. Okay, sige. Huwag ka nang magalit. Naisip ko lang kasi sayang yung oras eh. Nandito na ako sa bahay niyo. Tsaka day off mo rin ngayon, di ba? So, anong gusto mo mangyari? Baka kako pwede na nating gawin para matapos na to. Para hindi na tayo mahirapan. Tsaka isipin mo, isang gabi lang ang sagot sa problema niyo ni Kuya. Tumahimik ka nga. Hindi mo ko kailangang madaliin. At hindi ikaw ang magdedesisyon. Teka, Tere! Umalis ka na, Jerome! Labas! Pero… Sabi ng labas eh! Lumabas ka na! Tsaka na tayo mag-usap! Okay, sige. Hindi mo naman ako kailangan ipagtulakan. Aalis na ako. Lalabas na ako. Tawagan mo na lang ako kapag handa ka na. Pero sana, maisip mo yung saya na maibibigay mo kay Kuya. Pahalagahan mo sana yung sakripisyo niya. Tsaka pahalagahan mo rin sana yung dahilan kung bakit siya nagsasakripisyo para sa'yo. Umalis ka na!
Papadudot nakaramdam ako ng insulto at galit dahil feeling ko ay binastos ako ni Jerome at parang kinokonsensya pa niya ako. Alam ko na mahal niya ang kuya niya pero hindi biro ang gusto nilang mangyaring magkapatid. Papadudot. Naglalaban sa isipan ko ang pagmamahal ko sa asawa ko. Ang kagustuhan ko ring magkaanak at ang pinagdadaanan ko, ang moralidad. Hindi ko na lamang alam kung ano ang tama at dapat. Kung papayag ako sa gusto mangyari ni Ruel, hindi ako sigurado kung magiging masaya nga ba kaming dalawa dahil magkakababy kami o kung paano namin dadalhin ang isang malaking kasinungalingan. Pero ang isang inaalala ko rin ay kung hindi ko gagawin, malaking frustration yon para sa kanya. Baka tuluyan na nga siyang magbago at masira ang pagsasama namin, Papadudot. Isang gabi tinawagan ako ni Ruel. Nangumusta. Pero hindi niya ako madiretso kung nakapagdesisyon na ba ako o may nangyari na ba sa amin ng kapatid niya. Ako nang nagsabi sa kanya na wala pang nangyayari sa amin ni Jerome. Noong marinig niya nga ang sinabi ko, isang daling katahimikan at isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nanginginig ang boses niyang sinabi sa akin nang may pakiusap na sana raw ay maunawaan ko siya. Wala siyang ibang hangad, kundi ang maibigay ang pangarap ko dahil mahal na mahal niya ako. Pagkatapos naming mag-usap ay parang gusto kong sumigaw at maggalit sa kanya, Papadudot. Pero mas minabuti kong hindi isipin ang sarili ko. Nangingibabaw pa rin talaga ang pagmamahal at awa ko sa asawa ko. Hindi nawala sa isipan ko buong gabi ang iyak at pakiusap ni Ruel. Kinabukasan ay hindi ako pumasok. Nakita ko na lamang ang sarili ko na hawak ang telepono at tinatawagan si Jerome. Hello? Hello, Jerome. Hello, Tere. Jerome. Oh, napatawag ka. Wait lang, pasok lang ako sa kwarto. Baka may makarinig eh. Ayan, sandali upo lang ako sa kama para mas komportable. Buti tumawag ka. Sakto off ko ngayon sa office. Wala rin kaming usapan na magkikita ng girlfriend ko ngayon kaya wala akong gagawin. Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Napag-isipan mo na ba yung proposal ni Kuya? Kung gusto mo, pwede kitang sunduin dyan sa ospital ngayon. Antayin kita hanggang matapos yung duty mo para hindi ka na mahirapan bumiyahe. Dinner time. Dito sa bahay. Okay, pero wala ka bang pasok ngayon o hindi ka pumasok? Anyway, sige, walang problema sa akin. Diretso na ako dyan mamayang dinner time. Diyan na ako sa bahay niyo tutuloy. Magdadala ba ako ng pagkain o order na lang tayo? Pa-deliver na lang tayo siguro para walang abala. Sa tingin mo? Magdadala na rin ako ng wine para mas okay. Promise, Tere. Mabilis lang yon. Sisiguruhin kong hindi ka... Hello, Debbie. Hello sis? Hindi ka raw papasok sabi ni Ma'am Gina? Masama daw pakiramdam mo? Nilalagnat ka ba? May ubo, sipon? Ano bang nangyari sa'yo? Wala naman akong lagnat. Hindi rin ako inuubo o sinisipon. Masakit lang talagang ulo ko pagising ko tsaka medyo masakit ang katawan ko. Itutulog ko lang siguro to. Mamaya okay na ako. Ganun ba? Naku, baka tumuloy sa lagnat tapos trangkaso yan ha. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nakainom na ako ng gamot kaya medyo bawas na rin yung sakit ng ulo ko. Buti naman. Kailangan mo ba ng kasama? Pwede ako mag-undertime mamayang after lunch para masamahan kita dyan. Magpapaalam ako kay Ma'am Gina. Hindi na sis, pahinga lang to. Hindi mo na kailangang pumunta at samahan pa ako rito. Sakit lang ng ulo to, ano ka ba? Okay lang ako. Nakakakilos pa naman ako, no? Salamat. Sure ka ha? Kasi pwedeng uwi lang ako saglit tapos kuha lang ako ng gamit sa bahay then fly na ako dyan. Hindi na nga, okay nga lang talaga ako. O sige, puntahan na lang kita mamaya
pag out ko. Dadalang kita ng dinner. Naku, wag na. Okay lang talaga ako, sis. Ito naman parang sira. Tsaka tumawag din ng mama ni Rowel. Pupunta sila ni Papa mamayang lunchtime kaya hindi naman ako mag-isa dito sa bahay. Wow, ang sweet ng mga biyanan mo. Buti naman kung ganun. At least may makakasama ka dyan kahit papano. Oo nga eh. Sabi ko nga wag na rin silang pumunta kasi kaya ko naman. Kaso mapilit si mama eh. Baka magtampo naman pag tinanggihan ko. Ay, ganun? Pero ako okay lang na magtampo. Ay, Gaga, ano ka ba? Ikaw naman kasi naiintindihan mo pag sinabi kong hindi malala tong kalagayan ko. Tsaka, alam mo naman yung konting sakit lang ng ulo. Daanin lang sa pahinga okay na. Eh yung biyenan ko, hindi niya maiintindihan yon kasi syempre may halong pag-aalala yon. Tapos wala pa si Rowel dito. oo na, sige na, naiintindihan ko naman. O siya, sige, magpahinga ka na nga. I-text mo na lang ako o tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. O kung hindi matutuloy yung mga biyanan mo para ako na lang ang pupunta dyan. Pwede dyan na rin ako matulog para sabay na tayong pumasok bukas. Okay, sige. Salamat ulit sis ha. Tatawagan kita mamaya pag okay na ako. Tulog muna ako. Salamat ulit. Okay ka lang talaga ha? Oo nga. O sige, ingat ka. Bye! Bye. Thank you. Ang bigat sa pakiramdam, Papa Dudut. Parang may pinong-pinong kumukurot sa puso ko. Hindi ko masabi kay Debbie ang gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nagsinungaling pa ako sa kanya para lamang hindi na siya mag-abalang puntahan ako. Nag-alala ako baka maabutan niya si Jerome sa bahay. Pero kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko nang tumawag si Debbie. Medyo nalihis yung atensyon ko. Alam mo Papa Dudut masaya ako sa kaibigan kong si Debbie. Lalo na kapag pinapatawa na nga niya ako at kinikwentuhan ng kung ano-anong mga kalokohan. Masaya talagang kasama ang kaibigan ko na yon. Wala kaming malungkot na moment. Para bang wala siyang problema. Ang gaan-gaan niyang kasama. Pagkatapos niyang tumawag, bumalik na naman yung bigat na nararamdaman ko. Papa Dudut, dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko ay minabuti ko na lamang na sumunod sa kung ano ang mangyayari at kung saan ako dadalhin ang naging desisyon ko. Wala akong ganang kumain kaya buong maghapon na lamang akong humiga sa kama. Nakatingin sa kisame pero blanko ang utak ko. Sinubukan kong manood ng movie sa cellphone ko. Pero natapos yung movie, wala akong naiintindihan. Hanggang sa naisipan kong magdasal, Papa Dudut. Nakiusap ako sa Panginoon. Inilabas ko yung bigat na nararamdaman ko sa loob ko. Ibinigay ko sa kanya ang nagtatalo kong isip at hiniling na bigyan niya ako ng lakas para harapin ang alam kong pagsubok na nasa harapan ko. At kung ano't anuman ay ihanda niya ako. Pagkatapos kong magdasal, naligo ako. Hindi ko alam pero basta ko na lamang kinuha yung susi ng kotse at nag-decide akong umalis ng bahay. Nag-message ako kay Debbie na okay lang ako at huwag na niya akong alalahanin. Pumunta ako sa isang lugar kung saan ay walang nakakaalam at walang makakasunod. Wala akong ibang pinagsabihan kahit kay Debbie at hindi ko sinabi kung saan ako pupunta, Papa Dudut. Nagstay ako doon hanggang sa kinabukasan. Pagising ko ay nakita ko ang maraming missed call ni Jerome. Pati na rin ang asawa ko, Papa Dudut. Naisip ko na magalit na sila kung magagalit pero hindi ko talaga kayang gawin ang gusto nilang mangyari. Halos isang linggo din na tumatawag ang asawa ko at si Jerome pero hindi ko sila sinasagot. Ilang beses din akong pinuntahan ni Jerome sa bahay at sa trabaho pero hindi ko talaga siya hinaharap. Nagtataka na nga pati ang kaibigan ko sa tuwing pumupunta si Jerome sa trabaho at hinahanap ako pero pinapasabi ko na wala ako kapag nakikita ko si Jerome. Hindi ko alam pero parang kumukulo na ang dugo ko. Tinubuan na ako ng buwisit sa taong yon.
Hindi ko naman masabi sa kaibigan ko kung ano ang dahilan. Kaya ano-ano na lamang ang dinadahilan ko sa kanya. Hanggat maitatago ko ang mga nangyari ay itatago ko, Papa Dudut. Sinasalang-alang ko rin kasi ang asawa ko. Kung sasabihin ko sa kaibigan ko baka hindi niya maintindihan at mag-iba ang tingin niya kay Ruel. Magagandang bagay lang din kasi ang naikikwento ko sa kanya tungkol sa asawa ko. Hanggang siguro'y napagod na rin si Jerome at tumigil na rin sa pagtawag at pagpunta sa bahay at trabaho ko. Inisip ko na naiintindihan na rin niya ako. Na ayaw ko siyang makausap at alam na niya ang desisyon ko. Kaya hinayaan na niya ako. After a week ay sinagot ko na nga mga tawag ng asawa ko pero puro lang siya pangungumusta. Hindi na siya nagbabanggit tungkol sa nangyari, Papa Dudut. Hindi na rin namin napag-uusapan yung tungkol doon sa tuwing tumatawag siya. Kinukumusta na lang niya ako sa trabaho at ako naman ay puro mga tungkol sa nag-handle kong mga pasyente ang nakukwento ko sa kanya. At yung mga paglabas-labas namin ni Debbie. Binigyan ko ang sarili ko ng oras para mag-isip, magdesisyon at panindigan ang naging desisyon ko. Tuloy pa rin ang trabaho ko sa ospital, Papa Dudut. At paminsan-minsan ay binibigyan ko rin ng time ang kaibigan ko at mga kasamahan ko sa trabaho kapag nagyaya silang lumabas at mamasyal after ng duty. Pero sadyang makulit ang kaibigan ko. Halata niya sa akin kung meron akong problema o gumugulo sa isipan ko. Tinatanong pa rin niya kung may problema ako. Kahit kasi tumigil na si Jerome sa pangungulit at wala na ring binabanggit ang asawa ko, tungkol sa mga nangyari ay hindi pa rin talaga mawala sa isip ko. At paminsan-minsan ay napapatulala pa rin ako kapag naaalala ko yon. Minsan siguro yon ang nakikita sa akin ng kaibigan kong si Debbie. Sis, anong binili mong ulam kay Mang Jerry? Pritong tilapia at saka ginataang kalabasa. Ay, bongga! Pengi na lang ako ng gulay ha. Terno yung gulay mo sa pritong galunggong ko. Sure, ikaw pa ba? Dito ka na umupo sa tabi ko, tapos na kumain sina Juliet Arian. Okay. Hindi daw ba sasabay sa atin sina Joey at to? Mukhang hindi. Nakita ko kanina si Joey kausap si doktora sa phone eh. May tinatanong yata dun sa isang patient niya. Si To naman, sasaglit daw sa bangko. Ah, okay. Anyway, tamang-tama lang naman pala, at least solo natin tong pantry. May gusto na rin akong itanong sa'yo. Ilang araw ko nang napapansin na medyo parang tahimik ka eh. Pag ganyang wala kang imik, kulang sa vitamin sa mga joke mo. Alam kong may gumugulo dyan sa isip mo. Ano ka ba? Wala yun. Pagod lang siguro o puyat lang ako. Pagod? Ang aga mo namang mapagod sis. Kaloka ka ha? 9:00 pa lang ng umaga, pagod na agad? Baka puyat ako. May pinapanood kasi akong series ngayon. Ay naku, tigil-tigilan mo ko, Tere. Kailan ka pa nagkaroon ng tiyagang manood ng series? Movie nga lang, naiinip kang tapusin. At saka pag tinatanong naman kita, laging okay lang ako sis. Malakas kaya akong makakutob. Kanina nga lang, nakita kita, hanap ka ng hanap dun sa chart ng isang pasyente. Samantalang nasa harapan mo lang naman yung hinahanap mo. Naku, kung ahas yun, natuklaw ka na. Lumilipad yung utak mo sis. Kaya kung ako sa'yo, share na yan. Alam mo namang nandito lang ako, di ba? What are sisters for? Hindi nga. Sabi ka lang kung may problema ka ha. Ako nga, ultimo problema ko sa kuko, sinasabi ko sa'yo, no? Tapos ikaw, sinasarili mo yung problema mo. Hindi naman sa sinasarili. Ano ka ba? Tsaka wala na yun. Okay na. May naging problema nga ako pero tapos na yun. Okay na. Ay, ganun? Hindi ako updated. Kaloka ka ha? Kung talagang tapos na, bakit ilang beses kitang nakikita na tagusan ng tingin sa pader? Buti na lang at kahit papano, pagdating sa pasyente, nakafocus ka. Pero pag nasa station tayo, tulalay ka. Yun ba yung okay na? Tigil-tigilan mo nga ako sis ha?
Ayoko ng ganyan. Pasensya ka na, Deb, ha? Pero sige, kung ayaw mong i-share sa akin yung problema mo, kahit gusto kong magtampo, hindi kita pipilitin at iintindihin ko na lang. Kasi nga, baka naman hindi talaga pwedeng sabihin. Masyado yatang personal. So, itong ginatang kalabasa na lang ang pakikialaman ko. Ikaw talaga. Thank you sa understanding mo, ha? Huwag ka mag-alala. One day, isi-share ko rin sa'yo yun. Sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang sabihin eh. Okay, gets ko naman yun. Basta, kung kailangan mo lang na mahihingahan, nandito lang ako ha. Anytime, sabi ka lang. Iba pa rin kasi yung meron kang nasasabihan ng mga problema. Para hindi masyadong mabigat. Oo, thank you ulit, sis. Kung makita mo akong nakatulala, pakibatukan ako para magising ako. Sinabi mo yan ha? Huwag kang gaganti pag binatukan kita. Sige na, kumain na tayo. Papadudot, totoo nga yung kahit na hindi mo masabi sa kaibigan mo ang mga problema. Pero yung malaman mo na handa silang makinig sa